Alam niyo po, base doon sa records namin, more than 3 million sana yung makaka-avail ng lifeline subsidies. Kaya lang yung registration nasa below 7%. So ibig sabihin mga 300,000 plus consumers or 4-piece members ang nakaka-avail. Nananatiling mababa ang registration rate ng mga kwalipikadong Pantawid Pamilyang Pilipino Program o 4-piece members para sa lifeline subsidy sa kuryente. Ayon sa Department of Energy, hindi pa umaabot sa 10% o nasa 300 consumers pa lang ang rehistrado sa nasabing programa. Paliwanag ni DOE Undersecretary Maylene Capungcol, kabilang ang lokasyon sa nakita nilang dahilan ng mababang registration rate. Nakita natin na yung pinaka-major cause ng low registration rate ng atin pong mga 4-piece and marginalized end users ay yung registration requirement. Kasi kung nasa malayo kang lugar doon sa yung distribution utility or yung nagbibigay, nagsusupply ng kuryente, gagastos ka pa. Bukod dito, ilan sa kanila ay hindi napasok sa requirements para sa 100% discount na ibinibigay batay sa buwan ng konsumo ng kuryente sa isang sambahayan. And then yung iba, ang tingin nila napakababa ng subsidy na ibinibigay, like 20 kilowatt-hour per month consumption lang. So mostly, marami na rin tayong mga consumers, kahit sabihin natin marginalized sila at kabilang sa mga 4-piece member, ay kumukonsumo ng mas mataas sa 20 kilowatt-hour per month. Ang 100% lifeline subsidy ng DOE kasama ang Energy Regulatory Commission at Department of Social Welfare and Development ay bahagi ng lifeline rate program ng gobyerno. Ito ay isang discount o subsidiya sa singgil sa kuryente para sa mga kwalipikadong mahihirap na sambahayan o low-income electricity consumers. Karaniwan ng isang household ay makakakuha ng 100% discount kung ang kanilang konsumo ay napakababa. Halimbawa, 0 hanggang 20 kilowatt-hours sa isang buwan. Para sa ibang consumption bracket, nag-iiba-iba ang porsyento ng discount mula 20% hanggang 50%. Para sa gaya ni Janet na mayroong 5 anak at miyembro ng 4-piece, malaking tulong kung makasama sana sa ganitong programa ng pamahalaan. Ang halagang 2,000 pesos kada buwan aniya nila na bill sa kuryente ay maaari na nilang mailaan sa iba pang gastusin pang araw-araw. Malaking bagay siya lalo na sa pag-aaral ng mga bata. Kasi malaking tulong din naman yung 4-piece. Pero kasi sa akin kasi 5 anak, tapos 4 ang nag-aaral. Malaking bagay siya sa baon din ng mga bata pang araw-araw. Kaya hiling ni Janet na hindi na sana sila mahirapan pa sa pag-a-apply para makuha lang ang nasabing subsidiya. Sobra kasi ang tagal ng process. Ang daming hahanapin, ang daming mga kailangan, mga ID na hindi, sabi hanapan ka ng valid, ang valid namin parang PhilHealth, yung mga ID barangay, ganun. Oo, wag nang pahirapan yung mga tao kung talagang kailangan naman. Kaugnay nito, tinatarget ngayon ng DOE ayon kay Yusek Capungcol na gawing automatic ang enrollment para sa eligible 4-piece members. Aniya sa pakikipagtulungan sa DSWD, gagamitin ang automated data validation upang hindi na kailangan pang magsumite ng napakaraming dokumento at mag-apply ng personal. So, ibig sabihin, si DSWD, meron siya mga obligasyon or responsibilities of providing us updated list of 4-piece. Tapos, yung mga hindi naman 4-piece na yan ay manggagaling sa Philippine Statistic Authority. Si ERC naman po, regularly monitor niya yung effectiveness ng Lifeline Subsidy Program at ang Department of Energy naman ay yung overall program ng gobyerno mismo, yung Lifeline Subsidy Rate. Tiniyak ng Energy Department na mahigpit ang koordinasyon nila sa iba pang ahensya ng pamahalaan upang matiyak na ang nasabing subsidiya ay mapupunta sa mga tamang benepisyaryo at hindi gamitin sa pananamantala. Jedne Resina, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.